Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga mahal na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Weekend na, excited na ako. Alam ko may mga mas excited pa sa akin. Ito po ang inyong kaibigan, naka-lunch date, si Karen na taga Santa Rita. Para po sa Kwentuhang Katoliko, ang programa ng Archdiocese of San Fernando Commission on Catechesis. Ngayong araw na ito, kasama ko po ang ating mga ka-lunch date, yung mga sisters ko sa pananghalian, sa katatawanan, sa kwentuhan, etc., etc. Ang nagbabalik na si Sister Day. Kumusta? Eto, mabuti. Parang kala mo, talagang lagalag ako. Siyempre, busy. Oo, field work. Thank you. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Daisy, ang inyong Archdiocesan Field Coordinator for Catechesis. At ako po yan nandito, nagagalak na at makakasalo ko kayong within 1 hour po sa ating Kwentuhang Katoliko. Ito naman po si Sister Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Talaga. Demure number 1 talaga si Tita Sher. At ang aking partner in crime. Ay, kailangan manahimik. Mabubuko kung ano yung mga crime. Okay, so magandang tanghali po, isang mapagpalang pananghalian sa lahat po ng ating sa lahat po ng mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo na sa mga kapwa ko katekista. Ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. Magsama-sama tayo sa isang oras ng puno ng makabuluhang talakayan at kwentuhan. Dito pa rin yan sa 91.9 Bright FM. Mag-invite naman tayo kung paano nila tayo pwedeng ma-reach para sa kwentuhan. Okay. So, kung gusto po ninyong mag-text sa amin, magbahagi ng inyong mga opinion, ng mga kuro-kuro, ng mga bagay-bagay sa inyong buhay, mga karanasan, maaari po kayong mag-text sa aming mga text line numbers sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At kung gusto naman po ninyong mag-register o makatanggap ng araw-araw na biblical messages o mga inspirational messages, i-type lang po ang all caps REG space, your full name space, your full address at isend po sa 0927-891-0966 0927-891-0966. Yan po ang Connect Ka Katekista. Yes. Pwede po tayong magpadala ng mga email o ng ating mga gustong ikwento sa Kwentuhang Katekista email address. Yan po ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. At maaari din pong ipadala yan sa ating Facebook page sa Kwentuhang Katoliko, at pwede ding mag-like at sumali sa ating mga discussion. O kung minsan, mag-post din po kayo ng kung anong nais ninyo na talakayin namin, o kung ano yung inyong mga opinion o kuro-kuro. Para naman mas exciting, di ba? Lalo na, mainit na mainit ang ating summer. Mas maganda na mainit din yung ating talakayan. Okay. Always mainit naman eh. Oo nga. Bagong luto. Laging bagong luto. Parang in Kapampangan yung nasing bayong tun. Yes. Yung tun. Bayong tun. Magikintal ka pa. Mga kintal-kintal ka pa asbok. May bumeng apse. Huwag naman. Wag naman. Okay. Ayan. Kahapon, may guest tayo. Alam niyo ba, nasa baba si Colleen ngayon. Si Colleen yung baby ni Janet. Nakita ko kanina, ang cute-cute nga. Ay, si Baby Colleen. Oo, si Baby Colleen. Tapos tinanong Ang cute ko. nga, ano? Cute, nasa baba. Yung pagkasabi, Oo. ang cute. Cute talaga, cute. Kasi Baby po eh. cute din yung mother eh. Oh, talaga? Pretty naman kasi si Janet. Oo, Wow. pretty Janet.
Ayan, Janet ha. Kailangan may ano kami mamaya. May Jollibee. Chocolate. Halo-halo kami. Halo kami dito. Siguro sabi ni Janet, dapat di na lang ako nag-guest. Inaalas ka. Na-Alaska. Ayan, Yung mga term na yan, ah. Lambing lang namin, Janet. Pinag-usapan natin yung mga sacraments, di ba? Mula sa baptism, tapos confirmation. Medyo binuksan na natin yung communion or actually, Eucharist dapat. Pero yung panimula kasi ng Eucharist para sa atin, di ba? Yung, ano nga ba yung communion? Ano nga ba yung tinatanggap natin? At yun yung ino-orient natin yung ating mga first communicants. Yun yung introduction sa atin ng Holy Eucharist kasi, di ba? Oo. Malino naman na yung mga parents, yun yung ating mga first catechists, yung tulad nga ng kwento ni Janet kahapon, talagang siya mula sa pagkabata, yung mommy niya, yung nag-o-orient. At siya ngayon, dahil mommy na rin, sinusubukan din niyang i-orient yung kanyang mga anak tungkol sa mga sacraments. Actually, talagang ginagawa din niya. Kasi yun ang orientation ng kanyang magulang. Tama. So, Ang ganda, dahil diba? nga magandang orientasyon ng magulang niya, ipinapasang yun niya ngayon, yung kanyang natutuhan sa kanyang mga magulang, sa kanyang namang mga anak. Kaya nga, generation by generation talaga. So, napaka-importante talaga yung connected, yung bawat pamilya, para hindi makalimutan ng mga sumusunod pang henerasyon yung kahalagahan po ng pagtanggap ng mga sakramento Oo nga. sa ating mga Katoliko. Correct. Mm-mm. Si Janet talaga, comedy din yung mga kwento niya, di ba? Tungkol sa Nakakatuwa pagtanggap ng rin. sacraments. Pero sabi nga niya, nung bata pa siya, hindi niya masyadong maintindihan. Kasi lalo na nung napalakas yung pagtapik sa kanyang pisngi sa Sampal, confirmation. sabi nila, Sabi niya, talagang sabi ng mami daw niya, para mas magising ka. Magising ka in the faith, sa pananampalataya. So ngayon, bubuksan naman natin. Ano pa yung pag nagising ka na, di ba? Siyempre, yung unang pagmulat sa atin, yung baptism, tapos yung sa confirmation. Kung minsan kasi nauuna yung communion kaysa sa confirmation. Depende sa availability ng bishop, tsaka depende sa programa ng parokya. Sabi naman natin, hindi naman kailangan na mauna lagi yung Magkasunod-sunod confirmation. talaga. Oo. So, punta tayo sa sa Eucharistia. Eucharist. Ano nga ba yung importansya ng Holy Eucharist? Pero bago yung importansya, ano nga ba talaga yung Holy Eucharist? Saan ito Sinabi nagmula? natin, oo. May iba-ibang tawag ba dyan natin? So, yung Holy Eucharist, no? Siyempre, ang pangunahing nagtatag nito si Jesus Christ mismo, no? Oo. Noong huling hapunan. The Last Supper, yes. Oo. So, ano ba yung tawag naman sa Eucharistia, Tita Cher? Yun word na Eucharistia Oo. mismo, ang ibig sabihin nun, thanksgiving. Yes, pasasalamat. Pasalamat. Yes. Oo. Sa salitang Griego. Grego. Thanksgiving. So, pero maraming Katawagan. katawagan. Mm-mm. Tinatawag yan ng Holy Sacrifice, Mm-mm. Holy Mass, Sacrifice of the Mass. Kung saan binabaligtad lang, di ba? Oo. The Last Supper, Mm-mm. the breaking of bread. So, yung mga actions ni Jesus, yun din Yun ang katawagan. Oo, correct. Meron din tinatawag na Eucharistic Assembly. Kasi, Tapos, nag-aasal. Memorial of Lord's Passion, Death, and Resurrection. Yes, definitely. Naku, ang Mahirap dami. i-translate sa marami. Filipino, no? Holy and Divine Liturgy, mga sacred mysteries. Ang dami, ha? Oo, kung saan Most Blessed Sacrament. Kung saan yung part na ng misa ang tawag, di ba? Holy Communion. Oo. So, maraming tawag sa misa natin. Oo, yung Pero ang pinaka katawagan na alam natin, misa Misa or lang, simple Eucharistia. mass. Oo. Celebration. Pero Santa yung mga Misa. sinabi ninyo, Oo, talagang Santa yun yung Misa. iba't iba pong katawagan sa sakramento ng Eucharistia. Oo. Sa English nga, madalas mass na lang eh. Mass. Oo. Holy Mass. Matter, oo. Holy Mass. Yun. Oo. Pero ano yan, yung pag sinabi nating mass, talagang banal at Misa. Oo. Yeah, mission. Yan yung presence. Banal na misa. Yan yung presence o presensya ng ating mahal na Panginoon, Panginoon. dito sa lupa, di ba? Habang yan yung may tawag pa sila real presence, hindi lang yan presence na symbolic. Totoong siya yan, siya yung nandyan. Yung symbolic kasi parang, let's say, crucifix. Yon. Host. Pag nakita mo yung crucifix, naalala mo si Jesus nung Yes. nasa, pinako siya sa Passion. krus. Kanyang passion. So, hindi diretsong siya Paschal mismo yun. mystery. Oo. Hindi ka mukha nung sa Eucharistia.
So, Opo, ano ba siya yung mismo sentro ng Eucharistia natin na ating sineselebrate once na tayo ay nagtipon-tipon sa kanyang simbahan, no? So, si Jesus Christ. Jesus And then, Christ. in a way, paano naman natin siya tinatanggap sa Eucharistia? Oo, at saka sa Eucharistia kasi, sa Mass, may mga parts dyan kung saan talagang makikita natin yung passion, death, and resurrection ni Jesus, no? Tama. Yung sa, yung makikita din natin yung mismong hostia, tsaka yung wine ay talagang nata-transform, no? Transubstantiation, Oo. Medyo malalim yun. Pero ang ibig sabihin nun, sa common language, talagang yan ang nagiging katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Holy Spirit na tinatawag natin during epiclesis ang tawag doon, no? Tinatawag natin ang Espiritu Santo para magkaroon ng transubstantiation. Opo. So, siguro in a simple way, o simpleng pananalita, Sige, simplihan yung mo yun. consecration. Consecration, no? Ng doon sa bread part and ng wine. misa na consecration, yun ang pagtaas ng pare doon sa bread, sa tinapay at At sa sa kanyang- alak. sa wine. Oo. Tapos meron siyang sinasabi, Sasabihin. meron siyang Oo, dinadasal. Eucharistic prayer. Oo, yun ang Eucharistic prayer na turo ni Jesus mismo. Oo. Yun ang nagiging paraan o yun ang anong tawag doon? Visible signs natin na Oo. yung bread nagiging katawan ni Tunay Kristo. na katawan. Oo. At Saka tunay yun, na dugo alak ni ay Kristo. nagiging- Oo. Kaya napaka-importante po, magiging aware tayo sa pag-attend natin ng banal na misang ito, no, yung Sacrament of the Holy Eucharist, na kung saan, once na tinataas to, during the consecration, we must Lumulod tayo. focus Oo. our Titing- mind, Oo, our head. may mali tayo doon, di ba? Yun, tama. Marami sa mga Yumuyo ko. matatanda, Yumuyo ko. baligtad. Yumuyo ko sila. Pag tinataas, yuyuko Yuyuko. sila. Oo, baligtad Dapat nga. Baligtad. Dapat pag tinataas, titingnan Nakatuon natin. dapat, naka-focus ang tayo. attention natin. Oo. Pag nagbow tayo, sasabay tayo sa pari sa pag Yes. Sila luluhod tayo, nakaluhod na kasi, di ba? Painit ng painit. Wala, pasimula pa lang tayo. Mainit na yung Kaya nga. Kaya discussion. natin, oo. Nakaka-excite. Pero, eto, pakinggan muna natin yung awitin na bagay para sa ating pinag-uusapan. Okay. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binaspasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na
pagsasalong walang hanggan ay naganap. At pagsasalong walang Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Kung gusto po ninyong sumali sa ating mga conversations, yung ating kwentuhan, pwede po kayong mag-text sa amin. Pasadahin natin ng mabilisan yung ating mga Text line numbers. Yes. So, kung gusto po ninyong magkibahagi, just text us sa mga smart subscribers 0918-351-8282 at 0917-363-3738. Kanina yung pinatugtog natin, tinapay ng buhay. Bakit Sino ba bread yun? of life? Kung hindi si Jesus. Ganda. Ang ganda-ganda nung kanta, pero Gusto ko yun eh. ano nga ba yung ibig sabihin? Ang bigat ng ano, no? Kasi, Bread of life. No? kasi tayo, pagka sinabi nating tinapay, lalo na kung hindi ka ganoon kalawak sa iyong pangunawa sa tinatawag nating tinapay. Anyway, pagka yung pong ginagamit na tinapay at alak, so siguro po, ibigay natin sa kanila kung saan gawa ito. So yung pong hostya na madalas nating sinasabi, no? O yung tinapay na ginagamit sa misa, gawa po ito sa trigo, no? And then yung alak, walang ibang Sa grape. pinagmulan nito kundi sa ubas lamang at walang ibang klaseng uri ng alak na pwedeng gamitin dito. Yun lamang talaga. Kumbaga, ang branding. yun lang ang brand ng simbahan na Yes. pwedeng gamitin at ang trigo para sa paggawa ng tinapay. Actually, hindi brand eh. Maraming brand. Hindi, actually, I do not mean the brand Type. itself. Type. Ano bang tawag? Type. Type, yun. Red wine Klase. na Oo, mass wine yung- specifically. Yun. Hindi pwede yung lampanog. Naku, baka Ibang mamaya pag klaseng taga-South- pinagmula Southern ng Luzon, alak. no? Yes. baka mamaya pagkainom biglang bumagsak si, Si father. Sa lahat naman. Ang bagsik. Patay. Hindi pwedeng tanduay, mang empoy, hindi pwede yun. Oh, ayan, yung koro kanina, 'di ba? Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatit, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at sa pagsasalong walang hanggan. Oo, kasi 'di ba, tayo kung na-experience ninyo, no, kapag ikaw ay gutom, parang nanlalata ka, natutulog ka. Oo. Ganon din ang ating kasing kaluluwa eh, no? Kapag gutom siya, gusto natin talagang matanggap yung tinapay ng buhay at yun ang ating Panginoong Jesus Kaya at nga sa po, Eucharist. madalas nasasabi natin na tayo ay laging uhaw, tayo ay laging gutom sa ating buhay pananampalataya. Oo. Dahil sa ayaw sa gusto natin, ang ating Panginoon ang ating hanap sa ating buhay. Siya ang Of buhay course, of natin. course. Ano yan kanina? Medyo balikan natin ng konti yung pinag-uusapan natin. Sino lang yung pwedeng Tumanggap. more like, sino ang participants Okay. sa Eucharist? Participants. Participants. Magre-receive. Magre-receive at sino yung Magse-celebrate. Oh, yun, sino yung magse-celebrate. choristro? Oo. Yan. May Una, ministro. sino lang yung pwedeng mag-celebrate? Oo. Pare. Pare at ang obispo. Pare. Ang mag-consecrate pare. Yes. Oo, at least, obispo. And then, Kahit sino naman hindi ang tatanggap? pwede. Oh, never. Yes. Hindi mo na siya. Hindi Yung tatanggap tayong lahat, pati Tayo pare, di ba? Katoliko, Nagko-communion. Kristiyano, Katoliko, no? Yun. Oo. Kung tayo namumuhay sa grasya ng ating Panginoon. Kahit yung EMDC, kala natin Ay, nagbibigay. hindi. Ay, Oo. naku. Tanggap Kaya muna sila eh. nga Sila nauna una eh. eh. Oo. Bago tayo bigyan, di ba? Nauna muna So, sila. nililinaw po natin na Yes. yung pari, and then, Nagko-communion din siya. taga, Siya ang ano, pinakauna. taga, Una, oo, oo, sila tapos- lang yung tumutulong. Dahil sa hindi naman kaya ng pari ang lahat para magbigay ng komunyon sa mga tao. O yung tinatawag natin kongregasyon, di ba? Tama. Paano nga ba yung ating Eucharist? O di tayong lahat. Yung Eucharist, pag sinasabi nila sa atin, parang Katoliko lang daw yung may ganun o hindi. Yung mga Anglicans, meron din, di ba? Pero yung rito kasi, yung Katoliko, Yun lang ang iba. Oo, yung Doon lang naiiba tayo. yung consecration, tsaka yung paniniwala natin na real presence. Oo, tayo lang ang tayo may lang yun. consecration. At tayo lang yung talagang naniniwala na talagang Buhay.
hindi lang buhay, talagang Nandoon, oo, yung laman presensya. at dugo ni Kristo. Buhay Oo. yung pagtanggap natin. Dahil ang Ang banal na tinapay. kaya nga ang tawag natin doon ay sacrifice of the Mass, di ba? Yes, Holy opo. sacrifice of the Mass. Dahil yun mismong misa, parang tayo ay nandoon sa Calvary, sa Calvaryo. na pinagdaanan ni Kristo. As if ngayon lang nangyayari Oo. yung pagkakapako niya. Yun ang tinatawag, di ba? Presence. Presence. Oo. Tama. Ginagawang ngayon, pinagiging ngayon. Yun nangyari noon. Parang Tama. ganon. Oo. At yan, ang ating Holy Eucharist, biblical din yan. Yung favorite ni Sister Shirley, hindi natin yan inimbento. Yan, inuulit ko yan lagi. Hindi natin yan Tama. inimbento. Hindi naman nang inimbento. Oh, nasa ano yan? Nasa Gospel. Una, di ba? Sa Mark 14:22-25, Matthew 26:26 to 30, Luke 22:14 to 23. Tapos nasa Corinthians din yan. 1 Corinthians 11:23-25. Ano lang, hindi ko ginagawa yan araw-araw. Medyo excited lang ako. Sa St. Mark, nandyan Oo. yung Eucharistia. Ayun no? nga, Mark 14:22-25. Oo. Tapos sa John 6:48-58, yung Bread of Life Discourse, di St. ba? John, oo. Tinalakay yan And ni the na Bread Father of Life. Pep at saka ni na Sister Son mula nung Lunes hanggang Lunes. kagabi. Matatapos yan mamayang gabi. Sister Day, kayo yung in charge niyan kasama ni Father Pep mamaya, okay, di ba? sige. Tapos sa Gospel of Luke, tsaka sa Acts of the Apostles, Nasa Matthew din. Christians gather for the breaking of the bread. Kaya nga, celebration, di ba? So, yun. Fiesta. Hindi yan inimbento. Talagang pinamana Inuulit-ulit sa na, atin. Di ba, do Oo. this in memory of me. Binilin yan sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. So, yan yung kailangan nating sunod at kailangan nating gawin na hindi lang pag-aalala sa Kanya. Yan yung ating nourishment, actually. Spiritual nourishment. Okay, so bigyan muna nating daan ang ating okay. texter dito, no? From 4792. Ang tanong niya, pwede po bang mag-communion ang mag-asawang hindi kasal sa pari? Medyo touchy, pero yung totoong sagot, hindi. Definitely no. Pero ano yan? Hindi naman tayo nagiging mataray o hindi naman tayo nagiging... Nagiging totoo lang tayo kung ano talaga yung dapat yung at hindi. sinasabi ng simbahan. Kasi yung... Bakit? Siguro kailangan nating talakayin din bakit. Yung pagko-communion kasi, sabi nga natin mula kanina, yan yung pakikibahagi natin sa isang sakramento na nourishment. Sakramento yan ng, di ba, hindi tayo pwedeng mag-take ng sacrament kung meron tayong mortal sin. Marami. May venial sins, okay, pero mag-a-act of contrition ka beforehand. So, hindi naman sa pagiging masyadong maselan, pero kapag ang mag-asawa kasi hindi kasal sa simbahan, hindi sacramental yung pagsasama. Paano ba sasabihin sa... Ang kasal kasi, parang inaanyayahan mo ang Diyos sa Naman. pagsasama ninyo. Yun. The mere fact na hindi mo siya inaanyayahan sa kasal ninyo, sa buhay ninyo bilang mag-asawa, paano mo sasabihin sa Diyos na pero gusto kong tanggapin ka? Ganon. Parang nireject mo doon sa buhay mo bilang mag-asawa. Para kasi nagiging optional na lang sa tao na kung gusto mo siyang tanggapin, okay. Kung ayaw mo siyang tanggapin, okay din. Parang which ganun is po yung wrong. nangyayari Kaya, sa ating mga tao eh. So, parang you are living in mortal sin din na hindi kayo kasal. So, kung meron tayong mortal sin, hindi rin tayo pwedeng tumanggap ng komunyon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng magsimba. Okay. Lalo ka Oo, nga dapat. lalo Yun ka nga ang dapat i-attend magsimba natin. at isipin mo, Napaka-importante ng nilayin mo pagsisimba. na dapat magpakasal kayo. Oo. Oy, kasi, kaya nga tumatanggap tayo ng yung mga sakramentong yan, ang siyang nagbibigay buhay sa ating Yun. pananampalataya. Kaya hindi dapat ito iwinawalang bahala. At hindi lang mo, feel mo na gusto mong tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo, paano mo tatanggapin kung you are out of wedlock, tapos gusto mo siyang tanggapin? In a Parang form of chinuchoose Holy mo lang. Communion? Oo, nagiging chinuchoose mo optional na lang. Ginagawa mong
pinipili ko lang siyang makasama dito sa misa, Oo. sa komunyon. Ayaw ko siyang makasama sa Kasal ninyo. sa buhay may asawa namin. Parang ganon. Opo. So may may tinutulak ka, may kinakabig ka. Oo. So, huwag nating Babalikan na kalimutan. naman natin yung discussion natin nung intro. Di ba nag-intro tayo about the sacraments. Tungkol sa kasal na sa simbahan, hindi naman kasi kailangan maging expensive. Kailangan yung sacramentality. Yun ang tinatanggap dapat, no? Yun ang, dahil yun ang tinatanggap natin, o wag tayo mabahala sa mga bagay-bagay na material na hindi naman naglalast di ba? Oo. Yun In ang any i-focus natin. Oo, yun kasal kasi, it's more of inviting God to your marriage. Oo. Ganon Para siya. matnubay siya sa ating buhay. Ano naman yan eh. mag-asawa. Pero gusto ko yung tanong ha. Gusto ko yung tanong kasi actually naisip ko na yan nung isang beses kasi ang dami-daming nagpapakasal ngayon na sa civil lang, di ba? Oo, sa civil lang. Tapos pag iniisip ko kasi, paano yun? Nagko-communion ba sila? Alam ba nila na hindi na sila allowed na na mag-communion kapag kasi pag Nagsama nagsama na kayo sila. na hindi kayo kasal sa simbahan, yun nga, may ano yan eh. Although, of course, you are loyal to each other. Mahalin yung bawat isa. May pagmamahal naman, pero hindi nga sacramental. So, Yun nga. naisip ko, well, Mahirap. palaisipan sa akin yun. Ngayon, may nagtanong, mas maganda na sagutan natin yan mamaya, hindi mamaya, next week. Pag umabot tayo sa, sa Sacrament marriage. of Mary. Sana may kasama na tayong pare doon, ano? Wag po kayo Oo, mag-alala. dito muna tayo mag-concentrate sa sakramento ng Eucharistia. Dadako tayo dyan. Maraming mga issues tungkol sa sakramento ng matrimonya. At saka, based on our own experiences sa mga nakapaligid sa atin, so just wait and see siguro, no? But for the meantime, dito muna tayo sa sakramento ng Eucharistia. May magandang tanong din. Kung interested itong ating listener from 6967. Hi po, regarding po sa topic natin today about the hostia, only the priest and EMDC touch or hold the host and not the faithful. Pakidagdag po sa inyong topic. Thank you po. Salamat sa iyong tanong, ating listener from 6967. Is it a question? It is, well, it is more of a Suggestion. suggestion. Suggestion, Pero, topic. question na rin siguro. I can turn it into a question. Kung yung pari at EMDC lang yung allowed talagang humawak. Humawak. So, bakit meron tayong communion in the hand? Ano yan discussion yan talaga in communion by tongue, tsaka communion in the hand. The more traditional of us prefer communion by tongue. By Kasi yung reception, hindi di ba yung danger kasi communion in the hand, may mga particles na natitira sa ating kamay. Si Hesus Kristo Body of pa rin Christ yan. yun, no? Kaya nga, Every single delikado particle, siya, kahit eh. maliit. Maraming discussion. Although, communion in the hand, actually, allowed naman yan by the Vatican in certain countries. Kasama tayo doon, kasama yung Pilipinas. Pero may mga conditions kasi. Baka yung conditions na yun yung hindi na masyadong natatalakay o hindi masyadong na-announce. Yung first condition, sisimplihan natin, yung condition dyan, kailangan alam ng mga tumatanggap ng sakramento kung ano yung tinatanggap para maayos yung pag-receive pagtanggap sa nito. kamay. Tapos, pag tinanggap nila sa kamay, kailangan very, very careful. Yun nga, yung hindi nababastos. What do we mean by nababastos? Yung hinawakan mo, akala mo kumain ka lang ng Oo. candy. Oo, Hindi sagrado ganon. kasi yun eh. Totoo yun. Walang reverence, no? Oo. Walang pinagkaiba sa iba nating hinahawakan. Oh, I am sure, yung mga katikista natin, baka pagkukurtin na ako ng 3 katikista na nandito pag hindi ko sinabi ito. Kailangan sabihin, di ba yung mga katikista, dinidiscuss po yan. Kaya nga yung discussion natin na First Communion, kasama yan sa itinuturo sa ating mga students, sa ating mga kabataan, bago sila mag-First Communion, kung ano yung tinatanggap nila. At saka yung paraan, no? Yung kagayang kanina, no? Sabi mo nga, 2 paraan ito, no? So, yung iba kasi, mga nakikita ko, Nakaganyan. anong tawag dito? In an authoritative Yung manner, no? Nakapaniking.
Ano ba Oo, tawag panikin dito? yung Yung ganito ganyan. yun eh. Oo nga. Ano Yun tawag naka- dito? Eh, Yung buti authoritative kung- manner. Oo, Yung dalawang kamay mo parang eh, kay Pinoy. nakataas. Si Pinoy lagi na ganun, di ba? Yun. Oo, Oo, yun. Meron pang iba, sister. Mm. Buti ganyan lang eh. Iba nakapamano. Yung dalawang Nakapanikin. kamay nakalagay sa bulsa. Okay, nakabulsa. Parang si Fernando Parang si po. Opo, meron din ako nakikitang ganyan. Oo, ganun Pero nga. ako believe ako, very rare. Isa sa mga tito ko from abroad, pag nandito sila nagre-receive siya ng communion, malayo pa lang siya, no? Nagbabaw na siya. Ako din, ganun ako hanggang ngayon. I adapt it. Ako din. Inadapt ko yun. Ako nagbabaw din Nagbabaw ako. Tapos yung To iba nga give tumatawa reverence. sa akin, si madam talaga, nagbabaw pa. Eh, ano? My goodness. Why not? Wag dapat gawing katatawanan. Kulang pa nga yun eh. Oo, yung pagre-receive natin, yung the holy body and blood of Christ ang tinatanggap. Ay, Tama. oo. At saka importante, ito, madalang lang yung nakikita ko. Mm. Pag ni-receive mo by hand, pagkasubo mo, kailangan tingnan mo yung kamay mo. Oo. Baka may Natira. ano pa yan. Kung may natira. Tama. May Kung mga may mumog. particles. Tapos Oo. kunin mo, ilagay mo sa dila mo. Lahat. Kasi kung may particles pang natitira, kailangan isusubo mo yan ng very, very Banayad. reverential. Ako, I take it through my tongue eh. Kahit nasa kamay ko. Hindi ko hahawakan pa rin. Yung tongue ko ang pangkuha ko. At saka tingnan na lang po ninyo, no? After the communion, ang pari mismo, kapag siya ay, yung mga EMDC, yung binigay na nila yung mga sobrang mga natira, no? Oo, So, yung anong ginagawa niya? Yung mismong mumog, no? Lahat nilalagay niya. Nilalagay. As in Oo. talagang Sasama dun sa pinupunas nililinis. niya. Oo, dun sa Yung chalice. siboryo. Oo, sa Ilalagay siboryo. sa chalice. Oo, Yun. nung ang panahon namin ni Ate She, talagang nakaluhod pa tayo nung, di ba? Nakaluhod ka pang May communion rail Oo. kasi. May Nakaluhod communion ka, rail. may communion rail. Talagang Oo. with reverence ang noon talaga. So, yun dapat talaga yung ipabatid natin sa mga mahal na tagapakinig natin para once na nag-attend sila ng Mass, mayroon silang, alam nila kung paano nila tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo sa Ito. communion. Yung fifth, maraming condition nga eh. Actually, 7 yung nakasulat dito. talaga, ano yun? Yung panglima, yan, yung dinidiscuss natin. Whatever procedure is adopted, sabi niya, whether the tongue or by hand, care must be taken not to allow particles of the Eucharistic Yun. bread to fall or be scattered. Care must also be taken that the communicants have clean hands. Yun. Yun. Bago ka mag-communion, Ako, siguraduhin mo malinis malinis ako. yung Oo, kamay malinis mo. dapat. Oo, to And give that their reverence. comportment is becoming and in keeping with the practices of the different peoples. Kasi kanya-kanya eh. Yun nga, may mga conditions. Yung listahan dito. Actually, 70s pa allowed na yan eh. Nagkaroon lang kasi ng problema dahil yung Vatican iba sinasabi nila, amoy sigarilyo kasi yung kamay Tama. ng EMTC. Amoy pabango yung kamay ng EMTC. Pati yung Actually, hostia nangangamoy. required naman yan bago pumunta sa misa, mag-start ng misa, maghugas na sila ng kamay. Meron pang ang pare na gusto nila maghugas mismo doon sa side ng altar. Although hindi naman lahat. Pero required silang maging malinis. At saka pag nagbibigay sila, may hawak silang purificator na Mayroon sila. kung sakaling na touch May nila na dumampi yung kamay nila sa labi nung Communicant. binibigyan nilang communicant, talagang pinupunasan nila Dapat yon. talaga ganun. So kaya lang hindi kaya lang tayo nagkaroon ng Kamay. sa kamay yung Pagre-receive. communion sa kamay dahil doon sa virus SARS. noon, di ba? Yung SARS Oo, sa noon. SARS. Oo, kaya na-implement talaga yon. Communion by Binabalik hand. lang talaga. Oo. At saka iniiwasan lang talaga dahil may mga incidents na yung banal na katawan ni Kristo kinukuha, hindi iniiuwi at saka pinapakain sa manok nilang isasabong. Wow. Grabe, Diyos ko. hindi nila alam yung implication. Parang anting-anting na po Ginagawa yun. anting-anting. Anting-anting. Kaya yun ang naging isa sa mga dahilan na iniiwasan nila ngayon, yung communion by hand. Talagang sinisigurado yan. Na Meron kaming nilolok isang nila. kasong si Father Francis pa noon eh. Pinakomunyon niya. Kaya pala si Father Francis, nagpapakomunyon siya na hindi na nakatingin doon sa taong Tao. binibigyan niya dahil may binabantayan siya. Hala. Dahil nilagay sa bulsa. Naku, my goodness. After that, nung natapos siya magpakomunyon, pinuntahan niya talaga. Kinuha. Talagang- May ganong Kinuha? Kinuha yun. Kahit ako may hinabol na ako noon, kala Oo, nila oo. anong nangyari sa akin. Talagang magkikita mo, binubulsa nila. My Kaya goodness. tama naman yung ating texter, Oo. yung
pwede lang humawak, yung ganito, ganyan. Well, hindi. Pero, yun nga, kailangan careful at para safe, kunwari, in some places na hindi ka sigurado kung ano yung gagawin nila, kung alam mo yung community, hindi ganun ka-oriented. Di ba? May communities na ganun. Oo, lalo na yung wala mga talaga. nagsisimula pa lang. Oo. Safest pa rin yung communion in the tongue. Oo. Kaya yun Ako iba, mas gusto ko sa tang. ini-implement nila lahat sa tang na, para hindi naman masabi ng iba, ba't siya binigyan mo sa kamay? Just because nakilala mo siya. Oo. Eh, yung iba Hindi kasi, pwede. nasanay na. Kaya Uniformity. nagkakamay sila. Oo. O, syempre, Eh, pero may nakikita ko mga EMDC, talagang kahit na nabayhan ang gusto ng communicant, talagang diretso sa bibig. Sa bibig. Oo. Oo, Ganun kasi talaga. yun ang May magandang kasunod na text. Galing ito sa ating our dearest brother, Sunny. Good PM mga sisters in Christ. Pwede din mag-conduct ng mass, love mass, yung dating tinatawag na dry mass ang isang EMDC. Sasabihin ko Kaya sana lang, kanina walang mangyayaring consecration, pero may liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. Ay, naligaw ako. Kasi nga Ito ay nangyayari kapag walang paring, makakapagmisa at may basbas ang parish priest Special sa disposition. napiling EMDC na mag-conduct Yun. ng love mass. Oh, EMDC kasi Meron- si Brother ako, Sunny. Kaya na, nangyari na abutin yun sa lang. amin sa school. Kaya Oo, nga kami ang rin, tawag dry sa mass. kanila EMDC, Eucharistic minister. Extraordinary. Extraordinary Eucharistic Ministers In the distribution of in the Holy distributing communion. Di ba? Oh, yan. Kasi Kaya nga nagsiseminar sila oo. kaya alam niya yan. Kaya pag nagdadala sila ng communion, alangan naman, nandito na yung katawan ni Kristo, ito. Kailangan Hindi, yung basbas kaya meron muna. talagang tinatawag Basbas na nila. pari. Oo. Oo, Tinatawag totoo yun. nilang dry mass na walang consecration. Ano yan? Kanina sana sasabihin ko yung dry mass eh. For pastoral reasons yan eh. Kasi kung Oo. minsan, Oo, di ba for may mga pastoral area talaga. talaga na Kulang ang kahit pari. magsirko-sirko sila, talagang hindi aabot yung pari doon. May situations na gano'n. Kailangan talagang bigyan ng paraan na yung essence. Ano ba yung esensya ng misa, di ba? Kailangan mabigyan pa rin ng community activity na something like a Eucharist. Pero yun nga, walang consecration. Yun. May time talaga hindi pwedeng punta ng pare. Meron akong kaibigan, yung sakop niyang baryo, 56. Ay, Biro naku. mo sa, Nueva dami. Ecija. 56 kahit na once a week ka lang lumalabas sa bawat Oh. kulang pa rin. Kulang. Oo. Kahit Kaya, Kami last mas ang Ash gawin mo, Wednesday, talagang kulang. for the first time, yun, nagkaroon ng love mass na tinatawag ni Brother Sunny dyan. Kasi wala si Father, nagkataon, dahil Ash Wednesday, meron siyang schedule ng mass sa oras ng misa namin. So, yung ginawa niya, dinelegate niya yung isang EMDC para magbigay ng sa amin, ng Holy Communion, Holy Communion. sa mga bata. Pero hindi inaalis yung liturgy of Meron the word. siya. Oo, Opo, meron siya. nandoon siya. Without consecration nga lang. Optional naman- yun homily. Oo. Yun nga lang, optional Ano yun na yun homily. May konting homily din si Brother EMDC namin noon. Konting ano naman yon, yung adjustment lang kasi consecrated na yung dinala. Oo, yes. Parang yung dinadalang hostia sa mga may sakit, 'di ba? Oo. Consecrated na yon sa mga simbahan. Tapos pag dinala sa may sakit, tatanggapin na lang. Ayan. Kaya hindi Nakalagay nyo sa- napapansin kapag misa, halimbawa, may nahulog, accidentally may nahulog Oo. na Tatakpan ng hostya, no? Yung So, yun, purificator. Sa kinukuha yun. purificator, oo. Tapos Ito yung nililibing follow up sa nung lupa. kay Brother Sunny. question, hindi po, Ay, yung unang nag-text. Okay. Follow up na related pa rin, sabi niya. Also soon, ipagbabawal na po yung mga pag-communion sa kamay. According to a priest, pagmimitingan nila soon. Pati yung talaga. holding hands sa Our Father, aalisin nila. Sana po mapag-usapan so the new generation will experience the traditional or conservative way in which is good. Well, kung binigay na permiso ng Vatican kasi yung pwedeng communion in the hand, yung Vatican din, yung pwedeng magtanggal. Although, some dioceses, kunwari, yung obispo, pwede niyang isuspend yun. Pwede niyang tanggalin. Kasi Nasa discretion. makikita naman niya kung kunwari may certain abuses o pwede niyang sabihin, hindi, pwede nang bumalik na lang tayo sa communion in the tongue. So, So, meaning to say, depende sa sitwasyon. Oo. depende. Pag-uusapan nila yan. Kung kunwari, dito sa ating archdiocese, nakikita na mas mainam na communion in the tongue, pwedeng implement ng ating archbishop yon.
Pastoral reasons naman yan. Tama. So ano yon, hindi po, kasi yung communities may kanya-kanyang charism yan eh. So some communities, pwedeng implement yung ganito, some communities, pero ano yan lahat, pinag-uusapan at hinihingan ng permiso. Pero mas maganda kung may option, di ba? Yung may option ng communion in the tank. Sa cathedral ngayon, di ba, ginagawa na po yun, Tita Oo. Shirley. Communion in the tongue. Oo, sa amin On the din. tongue. Communion in the tongue na rin. Ayan. By the tongue. Oh, take a break muna tayo para sa isang magandang tugtugin. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay. Magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y umakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalagyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ano masasabi nyo sa ating kanta, mga sisters? Nakakadala. Diba? Ang ganda. Kasi Ang pinag-uusapan lakas ng natin hugot. Holy Eucharist. Sabi niya, Oo. O Diyos, ikaw ang aking laging hanap. Sa loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Naku, Eh, di ba yan buhay. yung nararamdaman natin, Oh, yung especially. intense, no? Mhm. At yan ay mapupukaw. Correct. Yan ay masasatisfy kapag tayo ay pumunta sa Holy Eucharist. Mhm, mhm. Oo. Yung mga
talagang na-mesmerize ka sa presence ng Panginoon, no? Na-mesmerize sa Tagalog. Kaya ang tawag doon? Yung Ikaw buong ay- pagkatao mo talagang naapektuhan. Tinitingnan ako ni Tita si Alia. Akala niya, diksyonaryo kung Filipino. Oo, yun, no? Mukha na tayo kasing mga... Napakalalim ng mga Pilipino ninyo eh. Oo nga eh. So, balikan natin ang ating sakramento ng Eucharistia kasi napakahalagang matutuhan po ng ating mga tagapakinig kung ano nga ba yung mga bahagi ng ating Santa Misa na dinadaluhan, lalo na pag-araw ng linggo, no? Napaka-importanting daluhan natin ang paraan ng ating pagpapasalamat sa dakilang lumikha sa lahat, no? So, kagaya po ng napag-usapan natin, ang dalawang bahagi ng misa, una yung tinatawag po nating liturhiya ng salita at ang Liturgy of the Word. at ang liturhiya ng Eucharistia. Liturgy of Yan. Eucharist. So, ano nga po ba yung unang bahagi? Sister Sher? Yung unang bahagi, yung liturgy of the word. Actually, meron pa tayong introduction. Oo, yun. Sabihin ko sana yun, introduction. Meron muna tayong introduction Oo. na nandoon yung pagpasok ng pare, kikis niya muna yung altar, giving reverence doon sa altar. Procession. Oo. Yung procession na yun, may kasamang opening song. Kung wala naman, hindi siya required na required, kumbaga. Oo, Pero, kumbaga, hindi siya part yes, nung, yes. Oo, hindi nung siya. mass. Pero kung walang umawit, walang nagkanta. koro. Wala Oo. namang mawawala. Meron tayong tinatawag na antipon din, di ba? Yes. Meron siyang meron Yung munang- pari na yung magsasabi Oo, nun. yung pare ang magsasabi no bago yan magsa-sign of the cross. Oo. So, mga kasama yun sa introductory rites. Pagkatapos ng sign of the cross, meron tayong greetings, di ba? Ng priest. Although, usually yung pag-greet ng pare doon the Lord be with Oh, you. yun lang. Oo, di ba? Definitely automatic na yung magandang umaga, Yun- araw, gabi. Yun na although yun. yung magandang Greetings. umaga Redundant. hanggang redundant, sabi ni Redundant na siya. Oo. Enough na yun. Oo, Cardinal Peace. Tagle. Pinapaalis Peace of niya the Lord yun. be Yung with good you all. morning Yun na yun eh. Oo. Kumbaga, nasa simbahan tayo, yun ang tamang greeting. Sabi niya. And then, bihirang-bihira natin nakikita ngayon yung blessing and sprinkling of holy water. Holy water. Usually ginagawa lang sa bago Easter na lang, di ba? I know. Pero- Sa amin kaiba. Oo. Si Ginagawa Father, pa rin. si Father, ginagawa niyo nga Yung yung bago blessing mag-start, of Actually, hindi siya sa start, before the end of the before Mass. the end. Before Opo, the end. nagbe-bless talaga siya Meron sa kasi tao. at the Ano start, na. di ba? Oo. Di ba, Ate She? Oo. Yung before, Kasi may hindi na rites siya. yun talaga. Oo, Part right. of Wala the Mass naman. siya eh. Parang baptism. Oo. Pagkatapos noon, meron tayong penitential Penitential rite. rite. Oo. Yung tinatawag natin. Pamampisal. Kumpisal. Oo, general General confession. confession. Kumbaga, ano yan? Paghahanda ng faithful. Oo, yung paghahanda. paglilinis. Paghahanda mo yung sarili At, mo. Oo. at isang dahilan yun, dapat hindi tayo nalilate. Nalilate, Oo. tama. Nalilate. Kasi Kasama tayo yun dapat. part doon. Doon Dahil kung sa may part. venial sins ka lang, hindi talagang mortal sin, oo. pwedeng linisin doon sa Penitential penitential rite. rite Oo, sa- natin. Oo. Di sana, no? Naalala- Tapos meron, Kaya ano maganda Naalala yung ko may- buo yung pag-a-attend may natin ano, ng misa eh. Taga Santa Rita, pamangkin ng pare. Alam naman ninyo sa Santa Rita, di ba? Mga, ano yan? Kosyang. Hindi, maraming pare at maraming madre yung bayan na yon. okay. So, itong mga pamangkin ng pare, teenagers, tinanong daw si Uncle. Sabi daw nila, Uncle, kailan yung late ka sa misa? Kunwari, when you hear Mass, kapag dumating ka na gospel, okay pa, na tatapusin mo yung misa, magko-communion ka. Eh kung darating ka, yun nga, yung anong tawag dito? Yung Kyrie, yung Lord have mercy, yung Kyrie penitential eleison. rite, yung ganon. Oo. Late ka na ba nun? Aba, sinagot daw ni Uncle the priest. Pag nagsimula yung misa, wala ka, late ka. Tama. Alimang Sabi ko, parte, oo nga late naman. ka pa rin. Oo nga naman. Isa lang daw ang hindi nalilate eh. Sino? Yung pare. Siyempre. Siyempre walang visa kung walang pare. Malate man siya, hindi pa rin late. Oo. Kasi siya yung Nakakalungkot nag-officiate. yun. Pero may kilala ko. Sabi ko, bilisan yun, malilate tayo. Sagot-sagot.
Hindi, basta nakarating tayo ng Our Father, hindi tayo. My goodness. Oh, my Nandun na. goodness. Mayroon din ako alam. late na Sa ano yun. na, panalangin Maldana dumadating. Oh. Yun na lang. Eh, Okay, communion dapat sa na. umpisa My pa goodness. lang. Wala na sa ano yun. Wala Paano na. yung Wala sa Liturgy of the pinag- Word Wala na niya. talaga. Bisita lang sa pag-aatin niya ng misa. Kaya nga. Pagbibisita na lang. Nako. Uy, we're Wow. running out of time. Exciting yan. Yung mga, ang dami nating kwento tungkol sa misa sa Lunes. Itutuloy natin yan. Para ako rin parang may naipon na mga kwento tungkol sa Marami tayong mga pagmimisa. experiences. Tapos kasi may mga private masses din, 'di ba? Yung allowed na private masses kasi yan yung mas tahimik at mas Solemn siya. solemn na misa. Pero very very intimate. So may mga kwento tungkol dyan sa mga yan. Tapos may mga community masses, yung malakihan, di ba? Na napakaganda din na pakinggan. Naku, oras na. Pwede na tayong yung mga babatiin o announcements. Yes, so today is Friday at bukas na po ang aming pagtatapos ng mga Graduation. RP students batch 2014-2015. Bukas makita-kita tayo 7:30 a.m. dyan po sa Arzobispado de Pampanga. So magkakaroon tayo ng Thanksgiving Mass before the graduation rites. Sino pa po ang may announcements? Okay. Wala Wala na. na. Mamaya na Wala lang. na. Mamayang 6 o'clock. Tapusin natin ang ating episode. Yung Si Brother Dudley. yung ordination. Bukas yun. Ordination. Bukas yun. Bukas, no? Oo, Okay. bukas Sa yun. seminary. Sa seminary pala. Oh, okay. Nasabay sa amin. Mother of Good Counsel yan. Brother Dudley bukas, Reverend Dudley na Oo siya. nga, no? Siya yung secretary ni Archbishop Lavarias. Okay. So, are we ready for our closing prayer? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, thank you for giving us your Son, Jesus, our daily bread, who nourishes and sustains our pilgrimage towards our homeland. Grant this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pwede na po tayong magpaalam. Okay, so magpapaalam po ako for the meantime at tayo po'y magkikita-kits mamayang 6 o'clock sa Barkadahan kay Cristo. Ito po si Sister Daisy till 6 o'clock. Lala. O, kanino yun? Sige, Sister. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you po. Okay, so muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. Magkarinigan muli tayo sa darating na Lunes. God bless you all. And to God be the glory. Amen. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen nagpapasalamat sa inyo sa pakikibahagi sa atin ngayong tanghali. Ang sino mang sa akin